I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hindi tayo na naubusan ng mga updates. Marami po yan. Sangkaterba guys. O ito. Alam nyo naman siguro ang mga ganitong klaseng tao. Naka-uniform. Oh my goodness. Ano bang nangyari sa mga ito? Hindi ba kayo kontento sa mga sweldo nyo? So yun guys, i-updates natin para ma-inform kayo. Sabi po dito mga kababayan, BFP chip. Ayan, Jesus Fernandez, 19 iba pa haharap sa mga kaso ng korupsyon o MGOs. Sabi po ng Corrupt Republic. Ayan, ang source natin. Oh, yay. Grabe na ito guys. Hindi lang pala sa DPWH, pati dito. Wow! So, ibig sabihin, baka mayroon pang ibang ahensya. What do you think, people? I am correct. Naks naman. Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Shout out sa inyo guys. Today is January 18, 2026. OMGOs. Look at that. Sabi dito mga kababayan ng Corrupt Republic, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na si BFP Director Jesus Fernandez at 19 iba pang official ay haharap sa kaso ng bid rigging, kickbacks at iba pang uri ng katiwalaan o MGOs. What? Ayon kay Remulla, personal niyang ikinagalit ang umano'y pagtatangkang mag-alok kay Remulla ng 1.5 million. What? Kada fire truck bilang bahagi ng kickback SIM sa procurement ng mga kagamitan o MGOs. Grabe kayo talaga. Wow. Ngayon, dahil tinanggihan kayo ng sekretary ng DILG, kayo pa ang napahamak. O, di ba? Hindi nyo kayong bayaran. Sa totoo lang. Dahil tapat yan sila sa kanilang serbisyo. Lalo't Marcos ang kanilang ang Marcos ang nakaupo. Siyempre, actually guys, base sa nababasa ko, Remulla at saka ang ating mahal na Pangulo, matagal na magkaibigan mga yan mga long time friends. Actually may story dyan kay Ombudsman Remulla. Sabi doon ni Ombudsman Remulla, nung panahon pa yun, matagal na yun nasa Spain yata sila, correct me if I'm wrong. Sana mapanood ni Ombudsman Remulla. Iko-quote ko lang ng bahagya guys. Nung that time na daw yun, nung nasa ibang bansa sila, I think Spain, correct me if I'm wrong, ay nagpa-opera yata yung misis niya, guys, So, that time, andoon si Pangulong Marcos Jr. Hindi pa naman siya Pangulong before. Pero alam nyo, nung nagpa-opera yung kanyang misis, sinong gumastos? Si PBBM, guys. Totoo yan. Kaya malapit ang loob ng mga Remulla kay PBBM. At of course, ang ating mahal na Pangulo. That's why, kung nakita nyo naman, dalawang Remulla sa kanyang gabinete. So, very trust siya sa magkapatid na ito. At very powerful ang dalawang Remulla sa Pilipinas sa ngayon. Siyempre, DILG and Ombudsman. Naku po. Diba guys? Ayan Ani ni Remulla, ang scheme ay matagal nang umiiral sa ahensya na tinatayang kumikita ng 15 billion taon-taon mula sa overpriced fire truck, fire extinguisher at sprinklers system kabilang sa illegal na gawain ang pangungulikta ng 500,000 para sa posisyon. What the heck? Sa BFP at pangungontrol sa fire inspection clearances ng mga commercial at condominium. Oh my goodness. Ay, grabe kayo mga sera. Ang sarap nyo talaga pagpukpukin. Ngayon, obra pa ba kayo sa Marcos administration? Yung mga sekretary niya, mas matindi pa yan. O, diba? Condominium buildings bilang tugon, bumili ng DILG ng 14,000 body-worn cameras para sa mga fire safety inspectors. Sa panig ng BFP, tinanggap nila ang aligasyon bilang hamon upang linisin ng kanilang hanay
mula sa mga hindi karapat-dapat na opisyal o MGOs. So yun mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? Ayan o. Nako, nalalagay kayo sa alanganin, sir. Paano yan? Berdugo yung sekretary ng DILG. Ganon din ang ombudsman. Mas lalo na yung Pangulo. Yun ang mga totoong berdugo. Ay hindi sila tumatanggap ng ng lagay. Kasi mayaman mga yan, no? Pinagtatrabaho nila yung yaman nila. So dahil dyan mga bes, eto, sakit sa ulo talaga ito, no? Tapos yung iba, yung mga dilis sa karagatan, kung makapaghusga kay Pangulo, siya daw mastermind. Wah. Galing talaga nyo, Baka yung nakakalimutan nyo, lahat po ng problema ng bansang ito, dekada na. Si PBBM ang nagmana, sinalo niya po lahat. Ngayon, ang mga korupsyon sa bansang Pilipinas, dekada na nangyari. Mayroon bang isang matapang na Pangulo nasugpuin ito or i-expose o ayusin or linisin? Wala. 'Di ba? Sabi niyo magaling si Digong. Anong ginawa niya? Bakit hindi niya pinakulong yung mga magnanakaw? Sige nga. O bakit si PBBM nagagawa niya? Ngayon on process. Maraming nagbalik ng pera, mga sasakyan, galing sa mga nakaw, galing sa kaban ng bayan. Sino ngayon ang totoong berdugo? Sige nga, si PBBM, natural. Patay yung mga gabinete niya, talagang hindi mo kayang suhulan yan. Nako. Siyempre, yung Pangulo ng bansa, mitikuloso yun. Very organized. Berdugo kaya yan. Kaya mag-ingat kayo. Tigil-tigilin nyo yung pagnanakaw. Ngayon, malilinisin ang hanay ninyo, sir. Paktay kayo ngayon. Tanggal kayo sa serbisyo, hindi nyo inisip yung mga pamilya nyo. Hindi sila guys kontento sa kanilang sweldo. Bakit kaya, no? So yun mga kababayan, ito pa, mga nagko-comment. Lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon mula sa SK at barangay. Pak na pak. Ay, marami kasing pera sa gobyerno, di ba guys? Antindi nito? Oh my gosh. Ano ba yan? Bakit sa ibang ahensya ng gobyerno ang bilis ninyong maglabas ng warrant of arrest pero yung mga sangkot sa flood control bakit wala pang nagtatanong lang? Hindi ka siguro nanonood sa mga hearing? Hindi ka nanonood ng hearing or sa ACI, wala kang alam lahat. 'Di ba? May nakulong. Kung ang itatanong mo sa mga senadors, on process po 'yan kasi mga mambabatas po 'yan. Hindi naman po basta-basta na ikulong mo kaagad. No. Dadaan sa due process. Even si Diskaya, dumaan na po sa due process, nakita na may anomalya, mayroong grounds, nga, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Very questionable ng kanyang mga sasakyan, saan galing. Ayun. 'Di ba? Mabilis ang proseso ngayon kaya maghintay ka. Huwag kang atat na atat. Pulis na naman. How about in Region 8 RD included? Well, I don't know, sir. Maybe, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, unahin yung pinaka-main office. Baka for sure 'yan, guys. 'Di ba? For sure baka nga mayroon din doon sa mga region. Nako, patay kayo ngayon. Kaya maraming galit guys sa Marcos administration Kaya kasi, 'di ba, nabubunyag yung mga kalukuhan nila. Kaya buti nga sa inyo 'yan. Totoo 'yun. Sino ba namang hindi bibilib sa Marcos administration? Yung mga TNGA lang na mga dilis sa karagatan, yun. Nililihis na naman. Wala. Iba ang diyan. Iba ang mag-iimbestiga sa flood control, mayroon na. At kayang imbestigahan ng ombudsman ang DOJ, lahat yan. 'Di ba? Hindi nililihis, never ililihis. Inumpisa ng Pangulo yan, kaya tatapusin niya. Ikaw naman, makinig kasi kayo, manood kayo, mag-research kayo. Hindi yung puro kayo isang isang utak. 'Di ba? Iba ang mag-iimbestiga diyan sa flood control, iba rin mag-iimbestiga diyan sa BFF na 'yan, sa ahensya na 'yan. Marami tayong ahensya na mag-iimbestiga. 'Di ba? Siyempre, for sure, ombudsman. Kadaming employers sa, 'di ba, mga employee diyan sa sa
ika nga, maraming mga investigador sa ombudsman, ilang abogado na nandyan. So, siyempre, kanya-kanya silang hawak yan. Correct me if I'm wrong, guys, ha? So, ayan. Ngayon, nalalagay si Sir sa alanganin. Wow. So, yun guys, ano po ang komento nyo? Ito yung source natin, guys, ha? Lagi may source yan. Para hindi tayo ma-cyber libel dito. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. Salamat guys. Likes lang po tayo. I love you all. There's more ba? Mga kababayan. Bye!